So po mga ka-DDS, welcome back to my channel, the DDS Forever channel. Last week lang or about 2 weeks ago, nagkaroon tayo ng napakalaking issue sa mga opposition, mga dilawan, tungkol sa pagbabakuna ng PSG ng ating Pangulo. Pero ito, kahapon lang napanood ko at nabasa ko sa mga pahayagan sa Indonesia. Ito, basahin ko. Si President Widodo po ng Indonesia, ang kauna-unahang Indonesian na binakunahan ng vaccine ng China-made na tawag is Sinovac vaccine, di ba? Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin merong tiwala at nagtitiwala si President Widodo sa vaccine na galing o gawa sa China. Saka ang isa pong punto rito, di ba? Sa atin, pagka si President Duterte ang kauna-unahang nagpabakuna, naku po, eto na naman ang mga bugok na opposition. Napakalaking issue. Di po ba yung issue last time sa mga PSG or sa PSG ng ating Pangulo? Ang dami nilang reklamo. Parang balitang kahindik-hindik para sa kanila. Ngayon, wala silang nagawa. Kasi po nagsalita ang ating Pangulo na, sige, ituloy nyo yung investigasyon. Pupunta ako dyan. Pupunta ako dyan at kukunin ko sila. O kaya sasabihan ko sila na wag sumagot sa mga katanungan nyo. O diba? Tapos heto, ang nagulat ako. Hindi naman nakakagulat, kaya nga lang heto, bigla akong naisip. Sabi ko, pagka si President Duterte ang gumawa niyan, nagpabakuna, kauna-unahang Pilipino sa Pilipinas, malaki pong issue yan, tsak na tsak. Kasi itong mga bugok na dilawan, talagang gusto nila ang presidente mapahamak. Kung tutuusin nga, it's an emergency case ang pandemic. Biro mo nga naman, nakapaligid kay President Duterte mga PS niya. Hindi pwedeng 2 meters away lang yan. Kasi po, ang pinag-uusapan po dito yung buhay ng ating presidente. Paano kung 2 meters away yan? Because of social distancing, di ba? Paano kung merong gustong bumaril sa Pangulo? Tapos hindi sila nakadikit. 2 meters quite away. At least 1 meter, di ba? O kaya talagang dikit sa Pangulo. Ito pa. According pala sa pagsusuri ng Sinovac ay meron daw 79% efficacy. Indonesia's President Joko Widodo received the first dose of Sinovac Biotech's CoronaVac on Wednesday. That's January 13 only. Becoming the first person in the country to be vaccinated. Talagang alam nyo, sa totoo lang mga ka-DDS, parang pakiramdam ko, parang medyo inggit ako sa reaksyon ng Indonesian. Alam nyo kung bakit? There's no question asked ng ang presidente nilang unang nagpabakuna. Tulad po ng sinasabi ko, pag si President Duterte yan, napakalaking issue sa kanila. Isang katutak na black propaganda na naman ang i-spread nila. Hindi lang sa bansa natin, tsak yan, internationally. Gagawa nila ng mga issue talaga. Siguro palalabasin nila na ang presidente kaya kauna-unahang nagpabakuna kasi takot. Baka takot yan na maano ng virus, ganito. Ano ngayon? Unang-unang presidente natin matanda na. Is 76 ba or 76? Kumbaga sa 4 years na lang, 80 na siya. Ayan po yung mga edad na ang immune system ng tao medyo mahina na. Mahina na yung panlaban ng katawan sa mga viruses, sa kung ano-ano mang sakit na dadapo sa kanya. Kaya ang opposition talaga, simula pa lang sa pag-upo ng ating Pangulo, pinagdadasalan nila na may masamang mangyari, mamatay, magkasakit, maging disabled, para makaupo nga naman yung pinipisil nilang maging presidente, si Leni, na hanggang ngayon questionable ang kanyang pagiging busy. Kasi kasabat po nila si Leonen na isa ring dilawan. Si Leonen po pinaupo ni Pinoy dyan bilang SJ, isa sa mga Supreme Court Justices. Kaya meron po sila talagang plano. Bago pa lang umupo ang ating presidente, meron po silang mga plan A, plan B. Yung plan A nila, dayain ng Smartmatic. At yung boto po ng ating Pangulo na dapat sana 21 million, naging 16 million lang. Hindi po kinaya ng 5 million yung kinalta sa kanya at dinagdag kay Rojas. May daya pa yun Pero nagtagumpay sila kay Leni kasi hindi po natin namamalayan na ganun yung plan B nila. Meron talagang God intervention na nangyari or overwhelming na support sa ating Pangulo. Hindi po kinaya ng Smartmatic na dayain. Kahit kinaltas yung 5 million kay President Duterte at pinatong po dun kay Rojas. Tapos eto na nga, nakikita natin yung mga
mga infra ng ating Pangulo, umaarangkada na. Lalong-lalo na dyan sa EDSA, di ba? Kita naman po natin, talagang nakita natin yung pagluwag. Kahit rush hour po, kahit pasukan or uwian na sa opisina. Hindi pa po yan. Pagka nabuksan pa yung mga bridges na kasalukuyang ginagawa, talagang ang EDSA po luluwag ng tuluyan. Sabi ko nga last time, nang napanood ko nga sa isang vlog na parang 70% yung nawalang traffic sa EDSA. Pero siguro the time when he filmed hindi po rush hour. Pero may isang vlog na nag-video po nyon, rush hour po, pero nakita ko ang laki ng pagkakaiba, ang laki ng niluwag ng EDSA. Kaya yung Skyway Stage 3 talagang umaarangkada na. How much more kung mabuksan pa yung mga bridges na ginagawa dyan. Okay? Okay, balik tayo rito sa mga pulpul na dilawan na to. Diba mga ka-DDS? Ako talaga, ayan ang iniisip ko pagka ang ating Pangulong kauna-unahang nagpabakuna, napakalaking issue talaga sa kanila. Ang gusto po kasi nila mangyari, si President Duterte, ngayon nga parang pakiramdam ko pinagdadasal nila na na mahawahan magkaroon ng virus ang ating Pangulo or magka-COVID, maging positive sa COVID. Ganyan po ang iniisip nila. Napakadelikado po sa ganyang edad talaga ng ating Pangulo na mag-80 na, tapos biglang yun nga mga bata rito meron ngang 26 or 21 years old, nabalitaan ko dito, inubo ng siguro on the third day, inubo siya, nagchichill ng konti, after 5 hours, patay po. Ganyan, kadelikado yung COVID. Fortunately po sa kaso ko, siguro ang aking immune system malakas, kasi lagi po kaming nagwo-walk ng aking asawa, naglalakad kami sa mga nature. Ba't ba napunta dyan? Ay nga pala, COVID ang pinag-uusapan natin, yung vaccine. Saka luckily po, meron na po akong bakuna from Pfizer. Kaya ayan, di ba po nakakainggit? Walang issue sa mga Indonesian yung pagbabakuna ng presidente nila. How I wish na ganyan po ang mentality ng lahat ng Pilipino, mapadilawan ka man, mapa-opposition ka man, o kahit saan ka mang barangay. Kaya ang Indonesia, umuunlad Kasi walang ganong mga resistance. Ang presidente po natin, kung walang political will, ewan ko na lang kung saan tayo pupulutin. Sa kangkungan, baka nasa na tayo, nasa drainage na tayo, yung kinalalagyan ng Pilipinas. Ang laki po ng pagkakaiba after 4 years na nanungkulan ng ating Pangulo. Saka isa po, babanggitin ko nga po ito Babanggitin ko ulito, yung katarantaduhan ni Grace po. Nang kauupo pa lang ng ating Pangulo, nakita niya yung lumalalang traffic dyan sa EDSA. Talagang malalang-malala na. Sabi niya, it needs urgent solution. Kasi po, bawat araw na dumadaan sa traffic problem natin, libo-libo or milyon-milyon ang nawawala. Yung nalulugi. Kasi yung mga business, dyan, di ba? Heto, si Grace po ang naatasang maging chairman dyan, committee chair, sa paghawak ng usapin ng emergency power na ipagkakalob sa Pangulo. Alam niyo kung anong ginawa? Ang daming hiningi kay Secretary Tugade, kaya so ganun ganito, i-produce nyo yan, produce ganito, yung mga paperworks po. Sa madalit sabi, nag-comply, produce. Di, nagkaroon uli ng usapin doon sa committee. Ang dami naman niyang palusot, keso ganyan, keso ganito. Tapos on the third year, ita-turn down lang pala niya. Nakahalata na si Tugade, sabi niya, we don't want to ask anymore. Kasi nararamdaman po ng ating sekretary na talagang hindi ipagkakaloob ng bruha na yan. Kaya heto po, tandaan po natin mga ka-DDS, huwag po nating iboto yan kahit anong posisyon yan. Siya po ang nagpahirap sa bayan. Ang EDSA, dapat yan matagal nang umalwan yung kalsada, matagal nang nawala ang traffic kung nagkaroon ng emergency ang ating Pangulo right away. Hindi po katulad niya na hintay pa natin yung 4 years bago matapos ng mga naglalakihang infra, yung mga tulay, yung Skyway, Stage 3, yung mga bridges. Tulad nga na sinasabi ko, yung mga bridges pag natapos yan, lalong malaking ginhawa. Kasi meron na rin po tayong mga NLEX, SLEX connector. Diyan na po dumadaan yung mga biyahero na from north to south or south to north, hindi na po dadaan ng EDSA. Ngayon, meron ng Skyway Stage 3. Kahapon nga, nagkating na ng ribbon, which I'm glad about it. Kasi po, Manileñan po ako, or taga-Pasay po ako, sa Metro Manila po ako. Kaya, I'm so happy
Pero hindi lang naman dyan nagtatapos yung mga infra ng ating Pangulo, di ba? All over the Philippines yan. Lalo na yung mga naglalakihan or naghahaba ang mga bridges. Ito na nga, yung sa bridges dyan sa Cebu, Cordoba Link, di ba? Saka yung sa Bataan, Cavite Bridge. Meron pang pinaplano, Mindoro, Batangas. Naku, yan po, pagka nagkasabay-sabayan, sabay-sabay na natapos, ang Pilipinas po, talagang number 1 na sa Asia. At kaya dapat po ipagpatuloy po natin yung mga sinimula ng ating Pangulo. Kung sino man yung kanyang susuportahan, suportahan po natin. Dapat nga si Sara Duterte, sana nga po tumakbo siya. Ipagdasal po natin. Pakita ko muna yung mga litrato ni President Widodo na binabakunahan. Kita nyo, di ba? Kakaingit, di ba? No question asked from the people. From Indonesian people. Siyang kauna-unahan pa. Sinovac pa yan, ha? Yung nirereklamo ng mga dilawan na hindi raw safe, yung galing sa China. Keso ganon, keso ganito. Wala na kayong pakialam doon. Saka yan, bago yan na-aprobahan, maraming pinagdaanan yan hanggang sa natapos po yung mga stages ng trial niyan. Kaya itong si President Widodo, kumpiyansya siya, nagtitiwala siya na it is very safe. Kaya nga siya nga kauna-unahan eh. Pero sa atin, nung kasi ang mga opposition natin, kahit anong gawin ng ating Pangulo, wala nang ginawang tama. PSG nga lang, di ba? Nagpabakunan, daming issue, keso imbestigahan. Kaya nga nagalit ang ating Pangulo eh. O talagang nagsalita siya, hindi na maiwasan na talagang tinira niya yung mga dilawan. O kaya kung sino man yung kaalyado nila sa Senado or Kongreso na gustong paimbestigahan yung vaccination ng PSG. O sige mga ka-DDS, hanggang dito lang po muna. I hope na kahit papano na ibulalas ko or maibulalas po natin. Mag-comment po kayo yung ating mga kung ano may naiisip natin sa sitwasyon ng pagbabakuna ng Indonesian President, sa mga kabubuhan ng mga dilawan at opposition about the vaccine, sa kanilang paninira. Kala mo mga scientist or mga doktor na kala mo alam na alam yung mga tungkol sa bakuna. O sige po mga ka-DDS, hanggang dito na lang. Isa pong magandang araw at marami pong salamat.